nakahukay na po. Patingin, te. Ayan na yun. Buhay pa yan, pwede pa yan. Ayan mga kababayan, bali ito na po yung mga nahukay ng mga kapatid nating Eta. Ayan, ang dami. Ito na lahat, marami yan. Ayan. Mga kababayan, nandito po ako sa bundok sa Katutubong Eta. Ako po ay sumama para lang makita at ipakita sa inyo ang kanilang kalagayan. Ganito po ang kanilang paghuhukay ng mga kamote para lang madala at mabenta sa Maynila. At karaniwang binabarat po ng mga customer. Kaya subaybayan natin ang kanilang pagsisikap para lang mabuhay sa pang-araw-araw ng kanilang pamumuhay sa bundok. Marilu Ayan o. Dami. So ganito yung yung lagi niyong ginagawa, te. Nagpupulot po kami ng kamuti po. Kung wala po kaming mahukay, lilipat na naman po. Hanggang mapuno yung yung sako. Mapuno po namin mga 2 araw po, kaya po nagtsatsaga po kami. Dalawang araw pa yung sako. Ayun o, may 1 kilo na. May 1 kilo na ba? Opo. Tapos pag samasamahin po namin, mamaya po, padala po nila sa akin po, yung po, ititinda ko na po. Ay kasama yung bata gumagapang. May nahukay na, baby. May nakuhukay ka na. Ayan, ganyan po ang Yan po, tignan mo po kuya yung kamuti po. Ayan, patingin. Ganito po. Ganyan po ka-close yung mga katutubo mga kababayan sa pamilya nila. Talagang Po, minsan po, kahit po pinapagalitan kami po, pinagsasaga namin po, mamulot po ng kamuti. nakasama yung mga anak niya. Opo, ito po ay sa noon po pumulot po, kahit po nilalagnat po yung anak ko. Sasama niyo. Sinasama ko po. O ngayon po, kahit po inuubo. Kahit may ubo, Nilalagnat. Ayan na, nangunguha na sila Yun, meron Ayan, ang haba niya na. Ayan Ayan, mga kababayan. Isang ginto ito. Ginto talaga ito kasi pagka nabenta, may pera tayo. Grabe mga kababayan, ganito po yung hirap ng mga kapatid nating katutubo dito para makasurvive po sa araw-araw. Nay, may kuha ka na. Yan, ganyan po. Anong pangalan nyo, Nay? Lina. Lin. Ilan taon na kayo? Mag-60 na yata. 60 na. Ayan. Wala kayong Ganyan po yung ginagawa nila mga kababayan. Ayun, meron Ayun yun. Ito lang. Patingin na patingin. Ganito. So matamis-tamis ito. Matamis na. Ayan, ito po. Ganito po kinukuha yung mga kamote sa buhangin ng lahar. Ito po yung mga pinagkuhanan ng mga na-harvest na. Tapos yung mga natitira, ito yung mga kinukuha nila. Nanay, meron na. Wala ka pumapulot. Meron na. May po ito. Nay, anong pangalan nyo din? Luz po. Luz. Luz de la Cruz po. Ilan taon na kayo? 70 na po. 70. Hindi nyo sure kung ilan taon na kayo. 70 na siguro. 70 po. Nay, matagal nyo nang ginagawa itong pangunguhan ng kamote? Matagal na po. Namumuso po. Ganyan po. So ito yung lagi nyong ginagawa araw-araw? Kung mayroon pong itong kamuti, kung wala po, namumuso po. Puso sagin. Mga kababayan, dito po gumising po kami ng madaling araw. 1:00 po yan, nagkape po kami bago kami umalis. At kasama na nga po ako sa maghuhukay ng kamote. Kami po'y maglalakad ng halos 2 kilometro mula sa bundok hanggang doon sa may tulay kung saan nandun po yung mga kamote na nasa ilalim po ng lahar na buhangin.
Sila'y namumulot po sapagkat itong mga kamote na ito ay naaani na ng may-ari. Sila'y namumulot lamang ng mga tira-tira. Kaya samahan nyo ako mga kababayan para po masaksihan nyo po kung gaano po kahirap ang kanilang buhay dito. At magugulat po kayo sa aking makikita dito mga kababayan dahil sobrang hirap pala ng kanilang paghuhukay. At yung mga matatanda ng katutubo ay nagkakasugat-sugat po ang kanilang mga kamay para lang makakuha ng kamote. Yung mga mahuhukay nila mga kababayan, iipunin niya ng ilang araw para lang ibenta sa Maynila. Magbibilang po sila ng 3 hanggang 5 araw para lang makaipon ng maraming kamote ng kanilang mahuhukay. Para lang meron silang pantustos sa kanilang pang-araw-araw. Buong pamilya po yan ni Ate Janice, yung ating tinulungan na katutubo. Makikita nyo po mga kababayan, sama-sama po sila na maghuhukay para lang makakuha ng mga kamote dito. Ganito po ang buhay ng mga katutubo dito sa bundok mga kababayan na hindi natin nakikita sa patag. Patingin, te. Ayan na yun. Buhay pa yan, pwede pa yan. Ayan na, nangunguha na sila oh. So ganito pala no. Nag-ano po kami ng kamote kung wala pong mahukay, lilipat na naman po. So ganito yung yung lagi niyong ginagawa te. Nagpupulot po kami ng kamote po. Kung wala po kaming mahukay, lilipat na naman. Hanggang mapuno yung yung sako. Mapuno po namin mga 2 araw po, kaya po nagtsatsaga po kami. Dalawang araw pa yung sako. Opo, kaya akala po nila siguro pag madali po yung pag namin kuya. Ayan, kaya hindi madali pala na idalhin sa Maynila Opo. Ayan bawat isa naghuhukay mga kababayan. Meron na, may ginto na. Parang ginto na inuhukay. Kaya nga po. Talagang mamaya maglalaga tayo Opo. Kapag may kahukay na po kuya. So talagang mahirap talaga yung proseso na makakuha. Ayan, meron na, maliit lang yan Ito naman yung iba. Tignan natin, si Lola. Ito yung pinaka matanda, si Lola. Nasa 60 plus na daw ito. So tignan natin si Lola. Grabe mga kababayan ganito po yung hirap ng mga kapatid nating katutubo dito para makasurvive po sa araw-araw. Nay, may kuha ka na. Yan, ganyan po. Anong pangalan nyo, Nay? Lina. Lin. Ilan taon na kayo? Mag-60 na yata. 60 na. Oo. Ayan. Wala kayong Oo. Ganyan po yung ginagawa nila mga kababayan. Ayun, meron Ayun. Patingin Nay, patingin. Ganito. So, matamis-tamis ito. Ayan, ito po. Ganito po. Kinukuha yung mga kamote sa buhangin ng lahar. Ito po yung mga pinagkuhanan ng mga na-harvest na. Tapos yung mga natitira, ito yung mga kinukuha nila. Ayan. Nanay, meron na. Wala ka po mapulot. Meron na. May ano po ito. Nay, anong pangalan nyo din? Luz po. Luz. Luz de la Cruz po. Ilan taon na kayo? 70 na po siguro. 70. Hindi nyo sure kung ilan taon na kayo. Oh, 70 na siguro. 70 na po. Nay, matagal nyo nang ginagawa itong pangunguhan ng kamote. Matagal na po. Namumuso po, ganyan po. So, ito yung lagi nyong ginagawa araw-araw. Oo. Kung mayroon pong itong kamote, kung wala pong namumuso po, puso sa akin, wala ka pong makuha. Umuwi ka sa bahay. Halimbawa na walang kamote na makuha sa saging. Saging po. Ayan, mga kababayan.
So dito naman, tignan natin yung ibang kasama nila, ano. Naglilinis na. Naglilinis na kamuti. O sige, hukay ka dyan. Tapos mamaya, ito yung tanghalian. Meron na, nakamarami na kayo. Ito, nahukay ko. Oh. So, ganyan pala yung ginagawa nyo, ano. Hindi pwedeng amoy-amoyin yung ano, yung kamote. Hindi pwedeng maamoy. Mahirap po talaga dito. Yan, hukay kayo. Ganyan. So talagang ayan, ang laki. Naku. Ganito pala yun. Paano mo nalaman na nandyan? Na ano lang, nakapa mo lang. O sige, o. Grabe, ano. Tapos yung isang sako, hindi pa agad mapupuno, ano. Masakit kung makita yung kamuti. Parang ginto yung kamote sa kanila dito. Ano meron? Meron po. Bay, kalaki, oh. At sitak na. Ay, ikaw tapos ikaw. O, kita nyo mga kababayan. Tapos dinadala sa Maynila. Ganito pala kahirap na magkaroon ng kamote na ibenta. Wala ka pong nakita, wala. Walang pera. Wala kang pera, wala kang pambili ng kape, pagkain. Kaya ko ginawa yung nakaraan mga kababayan na tinatawaran ko yung mga paninda nila. Sinusubukan lang natin kung hanggang saan yung kabutihan ng loob nila. Kumbaga isa itong social experiment. Kaya ngayon mga kababayan, nandito tayo, sumama tayo sa kanila para makita natin yung ginagawa nila na pagkuha ng mga kamote na para sa kanila ay isang ginto ito na talagang isang pagkain. Ayan o, tignan, isang pamilya po ito mga kababayan. Si Ate Janice, siya lang po yung taga-benta. Lahat po sila pag may nabenta na kamote at mga gulay, sinishare niya sa mga katribo niya. Ayan, pamilya po ito. Ano tayo, meron na? Wala pa. Wala pa, may kuha ka, wala pa, ano? Wala pa kuya. Ayan. Oh, ampag. Ganito po yung araw-araw talaga na ginagawa niyo. Talaga ganito po kuya. Ayan, grabe. Kaya wag nyo nang tawaran ha, wag nyo nang baratin itong mga kamoteng ito. Itong paano nila kinukuha. Ako, naiiyak ako mga kababayan. Parang tumutulo yung luha ko dito. Ganito pala. Ayun, meron oh. Ayan, ang haba niya na. Ayan oh. Ayan, mga kababayan. Isang ginto ito. Ginto talaga ito kasi pagka nabenta, may pera tayo. Pag kinain natin, mabubusog tayo, mabubuhay na tayo sa isang araw. Pero sa amin ibibenta. O, ibebenta dito, lagay mo na sa sako. Ba't gumagalaw? Ayan o, gumagalaw oh. Oh. Nako, parang may buhay yung kamote ah. Ano, meron no. Matamis ito, matamis ano. Ikaw anong pangalan mo? Dina. Yan, si Dina. Anong grade ka na? Grade 3. Ayun. O, tignan natin yung iba din doon. O, mga kababayan na, ganito talaga yung Klase kuya ganito para may pag-resist yung mga bata. pagka, Kapag walang klase, ganito pong ginagawa namin, kuya. Kasama, pag walang klase yung mga bata, namumulot ng kamote. para may pang-resist. Ayan. Grabe yung mga kwento nila mga kababayan, nakakaiyak. So tignan pa natin yung iba dito. Ako naiiyak ako mga kababayan, grabe.
Buti nga tayo kahit pa paano, maganda-ganda yung mga buhay natin dyan sa Maynila. Kung ikukumpara natin sa mga kapatid nating katutubo dito. Ganito po yung ginagawa nila para lang mabuhay. Para makasurvive sa isang araw. Talagang naguhukay ng kamote. Si nanay. Ito. Ano nay, meron na? Ayan, meron na. Nay, pakita nyo nga yung kuha nyo. Ito po kamuti. At nandito na po sa sako. Ito po kamuti. Ayan. O yan, pwede nang ilaga mamaya. Hawakan nyo nga nay, pakita nyo nga dito. Ayan. Ayan, pwede nang maglaga. So dun tayo sa kabila. Akala natin napakadali mga kababayan pag nakikita natin na nakatinda na sa bangketa. Akala natin ganun-ganun lang yung proseso ng pagkuha nila, pero isipin nyo mga kababayan, no? Ano te, meron na? Ayun no, may 1 kilo na. May 1 kilo na ba? Tapos pag sama-samahin po namin mamaya po, padala po nila sa akin. Titinda ko na po. Ay kasama yung bata, oh, gumagapang. May nahukay na baby. May nakuhukay ka na. Ayan, ganyan po ang ano. Yan, tignan mo po kuya yung kamuti po. Ayan, patingin. Ganito po. Ganyan po kaklos yung mga katutubo mga kababayan sa pamilya nila. Talagang Talagang po, minsan po, kahit po pinapagalitan kami po, pinagsasaga namin po mamulot po ng kamuti. nakasama yung mga anak niya. Opo, ito po ay sa ano po, noon po pumulot po, kahit po nilalagnat po yung anak ko. Sasama nyo. Nasama po po. O ngayon po, kahit po inuubo. Kahit may ubo, ano. Nilalagnat. Para po. Ayan, ganyan, sama-sama talaga. Opo, ganun po kami magkakapatid po. Mga kababayan, baka gusto nyo pong magpadala po ng mga tulong na mapupunta po sa kanila, kahit mga grocery lang po. Kasi po ako ay nagsisimula pa lang at nagbabalik po sa charity. Yung kita ko po ay hindi po sapat. Talagang paunti-unti lang po yung mga naibibigay natin. Baka meron po kayo dyan na mga damit, mga grocery, o kahit ano pa na makayanan nyo na pwede nating maitulong sa kanila, kontakin nyo po ako sa page ko na The Wonders Philippines po sa FB para po may pahatid ko sa kanila mga kababayan. Kaya sana po ay subaybayin nyo po at tangkilikin po yung ating mga ginagawa na pagtulong sa mga kababayan nating ETA. Kasi talagang nakakaiyak po kung kayo po ang makasaksi ng kanilang mga ginagawa doon. Talagang nakakaiyak. Yung mga binebenta nila na niluluwas po sa Maynila ay talagang napakahirap at binabarat pa ng mga ilang mga mamimili. Kaya mga kababayan, patuloy nyo pong subaybayan ang ating ginagawa dito. At yung mga kikitain po ng mga video natin ay ibibigay natin po sa pamilya ni ate. At sa mga in the future pa natutulungan natin na katutubo. Salamat po mga kababayan. If subscribe nyo po yung ating YouTube channel at i-follow nyo po yung ating FB page na The Wonders Philippines. Mabuhay po.